Romano's POV. When I saw Amanda left her flower shop, ay umalis na rin ako na makita ang oras. We have a dinner later at nangako ako kay Mommy. Umuwi ako sa aking bahay at inihanda ang aking sarili. Na makagayak ay aalis na sana ako. Ngunit biglang dumating si Clarice. May bala ka bang iwan ako? Tanong nito. Hindi ko ito pinansin at kinuha ko na lang ang sasakyan ko. Ramdam ko na nakasunod pa rin ito hanggang sa makasakay ako sa sasakyan. Naging tahimik na lang ako hanggang sa makaalis ng bahay. Clarice was talking to me, but I didn't talk back hanggang sa makarating kami sa bahay ng magulang ko. I will just greet your parents, Romano. Anito sa akin. Ako naman ay hindi sumunod sa dalaga at tinungo ko ang garden ni Mommy. Pero nasa glass door pa lang ako at hindi pa nakakababa nang makita ko si Amanda at si Luther. Naikuyom ko ang aking mga kamay nang makita ko kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Ganito na sila kalapit ngayon? Unti-unti na ba niya ako nakakalimutan? Is she starting to like my brother? Nang mapadako ang tingin sa akin ni Luther, ay tinawag niya ang pangalan ko. Romano. Napatingin ako kay Amanda. Hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka pala. I have free time. Nang ilagay ni Luther si Amanda sa likod nito, ay napatingin ako sa aking kapatid. Lalo na sa kamay ni Amanda na hawak nito. Why are you looking at my fiancé, Romano? Anong kailangan mo? Luther? Sabi ko nang may pagbabanta sa aking boses. Kung wala ka naman palang sasabihin, ay aalis na kami. Nang tumalikod sila sa akin, ay hindi na ako nakapagpigil pa. Hinawakan ko sa kamay si Amanda at pinigilan ang pag-alis nila. Ngunit napabitaw ako kaagad nang makita ang bagong dating na si Mr. Saavedra. Seryoso ang mukha nito nang tawagan nito ang kanyang anak. We went inside. Clarice walked towards me at kumapit ito sa braso ko. Tinanggal ko yon, ngunit muli nitong ibinalik hanggang sa makarating kami sa kusina. Napatingin sa amin si Mommy. Hindi ko alam na pati ang pamilya ng Castellanos ay inimbitahan nito. Sana ay gumawa na lang ako ng paraan para hindi matuloy ang pagpunta ko. Clarice was also with me. Hindi magandang tingnan na kasama ko ito, lalo pa at nais kong makuhang muli si Amanda. Alam iyon ng mga magulang niya. Nang maupo ako ay napatingin ako kay Amanda habang nasa kandungan nito si Taki. Nakilala ba siya ni Taki? Hindi ito basta-basta sumasama sa kung sino lang. They look so good together. Narinig ko ang sinabi ni Daddy habang nakatingin kay Luther at Amanda. Sinabi mo pa, Royce, with Taki, para tuloy silang isang pamilya. If this is too much to ask, baka pwedeng apo nga muna bago ang kasal. Luther, Amanda. What? No. Sa narinig ko ay napainom ako ng tubig. Tita? Napatingin ako kay Amanda at hindi ako makapaniwala nang makitang mamula ang mukha nito. Damn, anong apo? Kay Luther at Amanda? No, hindi ko hahayaan na mangyari yon. Hindi ko alam kung ilang beses na akong uminom ng tubig habang naririnig ko ang pag-uusap sa hapagkainan. I was quiet the whole dinner. Nag-usap ang mga magulang ni Amanda at sila Dad. Hindi rin nagtagal ay umuwi na si Mr. and Mrs. Castellanos. Nasa gilid lang ako at umiinom ng wine nang nilapitan ako ni Daddy. It was an unexpected move. Inaya ako sa labas at sumunod rin sa Luther. Nagpaalam sandali si Dad na kukuha ng alak. Nang maiwan kami ni Luther, ay tinitigan ko ito. Stop it, Romano. Para kang baliw dyan. Alam mo na mahal ko si Amanda. Alam ko nga, pero ano bang ginagawa mo? You are still hurting her. Akala ko ba inaayos mo ng sarili mo? What's with Clarice? Ang babaeng yun na naman? Alam mong pinagseselosa ni Amanda, pero dinala mo pa dito. Mommy invited her. Wala akong kahit anong koneksyon kay Clarice. Siya ang pumupunta sa akin. Kahit na ilang beses ko nang sinabi na, mahal ko pa rin si Amanda. Ani ako rito. Kung ganong mahal mo pala, bakit hindi mo nilalapitan si Amanda? Bakit hindi ka gumagawa ng paraan para magkaayos kayo? Bakit hindi ka kumikilos? Sa ganitong paraan mo ba siya babawiin? Ano, ihintayin mo na makalimutan ka niya? I wanted to. Putol ko sa sasabihin nito. Gustong gusto ko na siyang yakapin.
Mr. Castellanos and I had an agreement. Binigyan niya ako ng pagkakataon na muling patunayan ang sarili ko sa anak nito. Ngunit kailangan kong sundin ang gusto nito. May usapan kami na kung hindi tatalikod si Amanda sa engagement ninyo, ay hindi ko siya maaaring lapitan at kausapin. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Luther. Kaya kahit gusto ko pa nalapitan siya, kuhanin siya sa'yo at ilayo noon ay hindi ko magawa. Pero hindi ko na kaya nakikita ko. Hindi ko na kaya mga naririnig ko. Ayoko na. Wala na akong pakailam kung hindi ko masunod ang mga sinabi ni Mr. Castellanos. Dahil hindi ko na kayang panoorin lang sila ng ganito, kalapit sa isa't isa. Hindi ko nahihintayin na tumalikod si Amanda sa engagement. Hindi na kumibo pa si Luther hanggang sa makabalik si Dad. It's good to see you here, Romano. Anito sa akin. Pagkatapos ng pag-aaway namin dahil sa kagustuhan ko na mapakasalan si Maddie, ay ngayon na lang ulit kami nagkaharap at nagkausap. Dad, I'm so sorry anak. I'm so sorry for everything. Naging masama akong ama sa'yo. Alam ko, hindi pa naman huli ang lahat, hindi ba? We can still work things out to have a happy family. I was too stunned to speak. Dad, I'm sorry if I become manipulative. Mahal kita anak at ayokong isipin mo na wala akong pakialam sa'yo dahil sa mga maling desisyon ko. Nakangiti akong tumayo at mabilis itong niyakap. Am I late to approve the marriage that you want with the woman you love? Iyon ang sinabi nito sa akin nang maghiwalay kami. Ngunit ako naman ay napatingin kay Luther. Nakangiti lang ito nang nilagok ang laman ng baso. Luther needs to back out from the engagement first before it happens, Dad. Naguguluhan ang aking ama na napatingin sa akin. Hindi ko maintindihan. Dad, the woman Romano was talking about, the maid that he wanted to marry, was Amanda. Ano? Paano nangyari yun? Ipiniliwanag ko kay Dad ang lahat at habang nagkukwento ako, ay sinasamaan ako ng tingin sa Luther. Nagkibit balikat lamang ito habang patuloy ako sa pagkukwento. Luther, then stop the engagement. We are just friends. Binato ko si Luther ng takip ng whiskey na inilaga naman ito. Friends mo mukha mo. You said you like her. I like her. Sinong hindi magkakagusto kay Amanda? She's a beautiful woman. She's smart and funny. Mabait at... Romano, stop glaring at me. My woman is an amazing woman. Yes, and a lot of men would fall for her because of that. But I am not happy hearing this from my brother. Nagsiselos pa rin ako sa kanya. I know my place. Nakagusto ko kay Amanda pero hindi yun nagtagal. Dahil alam ko kung sino talagang mahal niya. Hindi ko rin inasam na magkaroon kami ng relasyon. Pero nanatili ako sa tabi niya dahil na rin sa inis ko sa'yo. I wanted to know if you don't really love her. Dahil sa kapestihan mo, ay ayan, nasaktan na siya ng sobra. Now, she really want to forget you because she thought that there's something going on between you and Clarice. Mga anak, huwag kayong mag-away sa harapan ko. Ani Dad habang palipat-lipat ang tingin sa amin ni Luther. Balik ko ba na yung si Clarice ang lumalapit sa'yo? Sabi ni Luther. Ang aming usapan ay napunta sa magaganap na surprise birthday bukas kay Mommy. Nalaman ko rin na isa si Amanda sa nag-asikaso noon. Rome, napalingon ako kay Clarice nang tawagin ako nito. Munti ko nang makalimutan na kasama ko pala siya. Maya-maya ay nagpaalam na ako kay Luther at Dad na uuwi na. Mag-ingat ka anak, bukas ha? Dito ka dumiretso bago ka pumunta sa venue. Yes, Dad. Tumayo si Luther at nilapitan ako. He had a man hug. Amanda will stay here tonight, brother. He whispered. Ang tono ng boses nito ay mapang-asar. What the? Bye, ingat ka Romano. Anito nang lumayo sa akin. He's testing my patience. Kaya't nung magpaalam kami kay Mommy, ay hindi ako dumiretso sa Tagaytay. Ibinaba ko si Clarice sa may bus station. Hinintay ko na may dumating na bus at nang may huminto ay nilingon ko si Clarice. Get inside, may importante akong pupuntahan. Sa ganitong oras? Saan? Sasakay po ba? Tanong ng konduktor. Yes. Sagot ko at binalingan si Clarice. Sumakay ka na, aalis na ako. Bumalik na ako sa aking sasakyan at pinaandar yon. I went back to my parents' house.
Luther was getting into my nerves. Iniinis niya talaga ako at pinag-iisip. Tinungo ko ang silid ni Taki dahil nagbabakasakali ako na naroon si Amanda. She's not here. Ngunit lumapit pa rin ako kay Taki. Naupo ako sa kama at inayos ko ang kumot nito. Mami? Nagising ito at nagsimulang umiyak. Nang makita ako ay lumapit siya sa akin. Shh! Stop crying, Taki. Daddy? Si Mommy? Hinaplos ko ang likod nito ng ilang beses. Unti-unti ay naramdaman ko ang malalim nitong paghinga. Tanda na nakatulog na ito ulit. I will get your mommy back. Kukuhanin siya ni Daddy. Pagkasabi ko noon, ay nilisan ko ang silid ni Taki. At tinungo ko ang ibaba kung nasaan ang mga guest rooms. Napansin ko ang isang silid na nakaawang ang pinto at nakabukas ang ilaw. Pumasok ako doon at nakita ko ang bag na gamit ni Amanda kanina. She's here. Sabi ko at napatingin sa bathroom na makarinig ng lagaslas ng tubig doon. Isinarado ko ang pinto at inilak iyon. Ini-off ko rin ang ilaw. Nang makita ko na lumabas si Amanda, ay napatingin ito sa itaas at itinuro iyon. Damn, she's drunk. Amanda. Tawag ko sa kanya. Romano, what are you? Ngunit hindi ko na ito pinagsalita pa. Hinagkan ko ang labi nito habang mahigpit ang pagkakayakap ko sa kanya. Sinubukan niya akong itulak nung una. Ngunit dahil sa higpit ng pagkakahawa ko, ay nanatili ito sa bisig ko. Sisiguruhin ko ngayong gabi na may mabubuo kami at hindi na niya ako matatakasan pa. Ngunit akala ko pagkatapos ng gabi na may nangyari sa amin ay magiging maayos na ang lahat. Nagkamali ako. Napakasakit nang sabihin ito sa akin na lasing lang ito at hindi nito alam ang ginagawa niya. I thought we could be happy again together. Pero hindi. Galit na galit ito sa akin. She looks so tired of me. I hate you. I will forget you. Everything about you, Romano. Tama si Tess. May makakatagpo pa ako na ibang lalaki na makikita ang halaga ko. Hindi katulad mo na mas. Hinalikan ko ito ng mariin dahil sa mga sinabi nito. Pilit siyang kumakawala sa akin. Nang humiwalay ang mga labi ko, ay tinitigan ko siya ng seryoso. You can't forget me, Amanda. You love me. Mahal na mahal mo ko at hindi mo ko makakalimutan. No, kaya ko. Kaya kitang kalimutan. Sigaw nito. You are mine. Sa akin lang. Hindi ka mapupunta sa ibang lalaki. Hindi ako sayo. Hindi na ako magiging sayo. Let me go. Tama na. I love you, Amanda. Bulong ko rito. Naramdaman ko na natigilan si Amanda. Hindi ko na kayang maghintay sa pagtalikod nito sa engagement. Wala na sa aking isip kahit pa binali ko ang usapan namin ng ama nito. I love you, Amanda. But when I thought we could talk about us and settle everything, Clarice appeared and ruined it. Kinausap na ako ni Luther na nagsiselo si Amanda kay Clarice. Pero wala akong magawa dahil narito na naman ito. Her family was invited. Hindi ko siya kasama na pumunta dito. Pero alam ko sa mga tingin na iyon ni Amanda, ay iniisip nitong magkasama kami ni Clarice. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na muling makausap siya. Marami rin ang kumausap sa akin na magsimula ang party ni Mami. Everyone was happy and I was there at the corner, looking at her. Ni hindi ko malapitan. Brother, mukha ka naman kawawa riyan. Sabi sa akin ni Luther. Damn you. Nakascore ka nga kagabi. Lonely ka naman ngayon. Nilingon ko si Luther. Help me talk to her. I need to make it clear that there's nothing going on between us and Clarice. I need to see everything that happened. What do you want me to do? Anito, sinabi ko sa kanya ang bala ko. When the party ended, Mr. Castellanos went to me. Romano. Pagod akong ngumiti nang makita ang matanda. About my daughter. Baka nga po hindi niya ako talaga tanggapin. Galit na galit po sa akin si Amanda. Tumangutango ito. I saw that you are both hurting each other. Wala na ring saysay ang engagement dahil nakikita ko na ang tunay na mahal ng anak ko ay ikaw at hindi si Luther. Your father and I talked about it. I will not make it hard for you, Romano. Go and get Amanda.
Ang kailangan nyo ngayon ay mag-usap ng kayong dalawa lang. Mr. Castellanos. Tumalikod na ito sa akin. Do everything to get her back, Romano. Wala rin akong ibang nais na maging manugang ko kung hindi ikaw. Yes, I will surely get her back. Iyon ang huling usapan namin ni Mr. Castellanos. Now, I was holding Amanda so close. Namimilog ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Bitawan mo nga ako. Bakit ikaw nandito? Nasaan si Luther? Ang mga magulang ko? Sina Tito Royce at Tita Cynthia? Itinulak ako ni Amanda at inilibot nito ang paningin sa buong yate. I was smiling while looking at her. Pumasok ito sa loob at nakasunod lang ako. Hinahanap pa rin ito ang pamilya namin. Where are they? Tayong dalawa lang nga nandito, Amanda. What? Bakit? Ang sinabi sa akin ni Luther ay bakasyon ng pamilya. Pero bakit? Napahinto ito sa pagsasalita at nasapo ang noo nito. Lalapit sana ako nang itinaas nito ang kamay niya sa akin. Huwag kang lumapit. Nabubuisit ako sa iyo. Sigaw niya at napatingin sa paligid. Malayo na kami sa daungan at hindi pa rin tumitigil sa pag-andar ang aking yate. Ibalik mo ako, Romano. We are going to talk, Amanda. Hindi kita ibabalik hanggat hindi mo naririnig ang mga sasabihin ko. Amanda's POV. I will not listen to you. Kay dad ako makikinig. Sigaw ko kay Romano. Kabado na ako. Malayo na kami sa daungan. Hindi ko na yun malalangoy at baka malunod pa ako. Ano ba tong nais ni Romano? Kung gusto pala nito na mag-usap, ay bakit dito pa at kaming dalawa lang? Umalis ito sa aking harapan at pumasok sa loob ng yacht. Naramdaman ko na tumigil ang sinasakyan namin sa pag-andar. Don't make it hard for the both of us, Amanda. Hindi kita ibabalik hanggat hindi tayo nakakapag-usap. This is kidnapping. Idedemanda kita. Nakangiti lang ito kanina pa habang nakatingin. Then sumi. Naglakad ito palapit at ako naman ay napaatras. Kay dad ko gustong marinig kung ano ang mga nangyayari. Dahil maaari magsinungaling sa akin si Romano. Isa pa, Clarice was always with him. Listen to me. No, hindi ako makikinig. Sigaw ko at tinakpan ko ang aking mga tenga. Nakita kong napakunot ang noo ni Romano. You are not going to listen? Hindi ako sumagot, pero nagulat ako na maglakad ito sa gilid ng yate at itinaas nito ang paa nito. What is he going to do? Tinatakot ba niya ako? Di mo talaga ako pakikinggan? Nang hindi ako magsalita ay bigla itong tumalon sa dagat. OMG, para akong natulos sa kinatatayuan ko at hindi ako makagalaw dahil sa pagkabigla. Nang matauhan ako, ay mabilis akong tumingin sa ibaba. Kaagad na umahon na matinding takot nang hindi ko ito makita sa tubig. Romano! I shouted. Hindi ko pa rin ito makita. Tumalon na rin ako at sumisid sa ilalim upang hanapin ito. Muli kong tiningnan ang paligid. Romano! Sigaw ko ulit. Sa sobrang takot na hindi ko pa rin ito nakikita, ay napaiyak na ako habang palingalinga sa paligid. See? Napasinghap ako nang maramdaman ko ito sa likod ko. Ang mga kamay nito ay nasa bewang ko at mahigpit akong yakap. You were afraid to lose me. Takot ka. Takot na takot ka, Amanda. Nang humarap ako sa kanya ay pinalo ko siya sa braso. Bakit mo ginawa yun? Akala ko. Kaagad nang sinakop ni Romano ang labi ko. Nang humiwalay ito sa akin, ay nakita ko ang ngiti sa labi nito. Listen to me, baby. Let's not make this hard for the both of us. Maraming nangyari. May mga pinagsisisihan ako, pero hindi na walang pagmamahal ko sa'yo. I still love you. Mahal na mahal pa rin kita. Let's talk, please. Kumapit na lang ako sa braso nito at unti-unti akong tumango. Umahon na kami ni Romano sa dagat. Kumuha ito ng towel sa loob at ibinigay iyon sa akin. I was looking at him when he suddenly removed his polo. Maya-maya ay narinig kong tumunog ang cellphone ko at nakitang tumatawag si Daddy. Hello po, Daddy? Are you with Romano now, anak? He knows. Opo. Everything that he will going to say
It's true, anak. Pasensya ka na. I talked to Romano last night. He told me his plan this morning and I agreed. I hope you will have a good time with him, Amanda. Nang mawala na si Dad sa kabilang linya, ay naibaba ko na ang aking cellphone sa gilid. He knows. He also apologized. Amanda. Umangat ang tingin ko kay Romano kasabay muli ng pag-andar ng yate. So, this is his yacht at kaming dalawa lang? Napayuko ako at bumilis ang pagkiskis ko sa basa kong buhok gamit ang towel. Mag-uusap kayo, Amanda. Mag-uusap. Bulong ko sa sarili ko. Magpalit ka muna, Amanda. Baka magkasakit ka. Ha? Tingnan mo, you are not paying attention. Nang umangat ang tingin ko ay nasa harapan ko na ito. Eve's up here, baby. Imbes na tumangala ay napatayo na lang ako. I will change. Saan? Tanong ko. OMG, bakit ba ako nauutal? Why am I also nervous? Si Romano lang itong kasama ko and we are going to talk. Mag-uusap kami. Saan? Ngunit hindi ito nagsalita at nakatingin lang ito sa akin. Nang lumapit si Romano, ay hinawakan ito ang lilayin ng suot kong damit. Mahigpit ang naging kapit ko sa tuwalya na makita ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mga mata nito. Magpapalit na ako. San ba? Tanong ko ulit. Pero ngayon, ay hindi na ako nakatingin sa kanya. Nakayuko na ako. Romano's hand went on my face. Walang namamagitan sa amin ni Clarice, Amanda. The reason why she was always with me is because of his father. Hindi ako nagkulang sa pagsasabi kay Clarice na may mahal akong iba, kung sino ang mahal ko. At alam nito na ikaw yun, Amanda. I'm sorry that I got mad. Hindi ko sinasadya na masaktan ka at pasabi sa iyo mga salitang yun. Galit na galit ako na malaman ang totoo. I was so lost, hurt, and scared when Mandy disappeared in my house. Alam mo na mahal ko siya, hindi ba? I'm willing to give up everything to be with her. Your father and I had an agreement. Nag-alito sa akin dahil nasaktan kita. Naiintindihan ko siya. And I said that I will settle everything between us. Pero sinabi nito na maaari lang kitang makausap at malapitan kapag tumalikod ka na sa engagement ninyo ni Luther. What? Kaya pala humingi ng tawad si Dad. Romano caressed my face. He was smiling, but it was a sad smile. Kailan pa to? Kailan pa sila nag-uusap ni Dad? I was waiting. Ang tagal naman. Naisip ko na baka nahuhulog na ang loob mo sa kapatid ko dahil hindi ka naman tumalikod sa kasal na yon. Maraming pumasok sa isip ko na maaaring mangyari sa inyo ni Luther. At natakot ako. Lalo na nang doon ka manatili sa bahay ng mga magulang ko. I heard that they wanted a grandchild from you and Luther. That's why I sneak into your room. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko dahil sa huli nitong sinabi. That's why he's saying that he will get me pregnant. Nakatingin lang ako sa iyo palagi, Amanda. Gusto kitang hawakan at yakapin. Gusto kong sabihin sa iyo na mahal pa rin kita. Pero hindi ko magawa dahil ayokong masira muli sa daddy mo. Yumuko si Romano at hinagka ng noo ko. I'm so sorry that I hurt you, Amanda. Kumapit ako sa batok nito at niyakap ito. Parehas kaming nasaktan ng sobra habang hinihintay ang isa't isa. Lumayo ako rito at hinawakan ko ito sa pisngi. Mahal na mahal rin kita, Romano. Sa kabilang banda? Sandali! Nandito kami ngayon sa cabin at madilim na rin sa labas. Tumingin sa akin si Romano. Pagkatapos kong maligo, ay hinila niya ako at pinaupo sa kandungan nito. We are just both wearing bathrobes. Bakit hindi ka pa rin nabubuntis? Nanlaki ang mga mata ko sa tanong niya. We did it 3 times. Let's go to the doctor. Baka may laman na to. Anito at hinawakan ng aking tiyan. Ganoon ito kasigurado? Pero nawala sa isip ko. Hindi pa nga ako nagkakaroon. Sandali lang muna. Sinubukan kong tumayo ngunit hindi niya ako hinayaan. May mga nais pa akong itanong sa kanya. Hindi ba't mag-uusap tayo? Nilingon ko ito. We are talking now. Anito at dahan-dahan na inaalis ang pagkakabuhol ng bathrobe ko. Naalala mo ba kung paano ka sumigaw sa bahay ng mga magulang ko? I was drunk. Of course not.
Malakas tong humalakhak. Then do you want to remember it? What we did? Tumayo si Romano at napatayo rin ako. Akala ko ay aalis na ito. Ngunit naupo itong muli at hinila ko sa harapan nito. My legs was on his sides. Romano was slowly removing my bathrobe. Ang pakislap sa mga mata nito ay kanina ko pa nakikita. Ngunit ngayon ay mukhang hindi na ito makakapagpigil pa. We are alone here, baby. Kahit anong sabihin mo, kahit gaano kalakas ang pagsigaw mo, ay ayos lang. Hindi mo kailangan pigilin. Anito at nagsimula ng maglakbay ang mga kamay nito. Tuluyan ang inalis ni Romano ang bathrobe at inihagis iyon sa kung saan. Pero sa pagkakataong ito ay hindi ako ang unang sisigaw, kung hindi ito. Kaagad akong umayos ng upo at sinambang kasangga nito. Umangat ang aking mga mata at tiningnan ko si Romano. He likes it, kaya ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Stop. Anito. Anong stop? Amanda. Parang mababaliw si Romano sa paraan pagsigaw nito. Nang hilahin niya ako upang mapaharap sa kanya, ay nakita ko ang seryosong mukha nito. Bakit parang galit ito? Bakit? Where did you learn to do this? Nakatingin ako kay Romano at hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong nito. Salubong ang mga kilay nito at sa tingin ko ay talagang seryoso ito sa bagay na yon. Ayaw mo ba? Tanong ko sa kanya. Ang totoo ay napag-usapan namin ito ni Tess noon sa hotel. Nang magkakwentuhan kami, akala ko ay talagang ayaw na nito kay Romano para sa akin. Pero nang huli, ay tinuruan pa niya ako kung ano ang dapat kong gawin. Dapat hindi lang ikaw yung bumubuka ka at makakaramdam ng ginhawa. Dapat matuto ka rin magpaligaya. Tuturuan kita. Nagtaka ako kasi bakit si Tess pang magtuturo sa akin eh. Siya itong birhen. Iba na talaga ngayon. Ang mga walang karanasan pang nagtuturo. Sige, paano? Naguguluhan ako sa mga sinasabi nito. Pero sige lang ako habang nakatingin kay Tess at nakikinig. Awitan mo, kantahan mo. Nagsalubong ang mga kilay ko sa sinabi ng pinsan ko. Pag ba nakikipagsalo ay dapat kumakanta? Hindi magandang boses ko. Bruha, kantahan mo. Ang ibig kong sabihin ay sambahin mo ang kasangga ni Romano. Dapat marunong ka nun. Hindi yung ikaw lang palaging sinasamba, no? Gusto ng mga lalaki yon. At naku Amanda, sinasabi ko sa'yo, pag hindi nalaki ang mga mata ni Romano, ewan ko na lang. Teka, bakit ba natin to pinag-uusapan? Hindi ba't kakalimutan mo na si Romano? Natampal ko ang noo ko. Kasalanan mo, bakit nauwi dito ang usapan natin? Yang utak mo kasi puro hotdog. Maya-maya ay hinihintay ko ang sagot ni Romano sa tanong ko kung ayaw ba nito ng ginawa ko dahil mukhang nagulat ko talaga siya. Napatingin ako ulit sa kasangga nito. Hindi naman masama. Baka ulitin ko pa. Hindi sa ayaw ko, Amanda. But I wonder where you learned to do what you did. It was unexpected, baby. Naupo ako sa harapan nito at ngumiti. Si Tess ang nagturo sa akin na pag-usapan namin sa hotel. Sabi niya ay dapat marunong ako magpaligaya at hindi lang dapat puro ikaw. Your friend? The one who talked a lot about me in the hotel? Thanks to her then. Akala ko ay ayaw niya talaga sa akin. I felt mad when I heard that she's going to introduce you to another man. Anito sa akin. Pero mukhang alam rin talaga ni Tess na mahal ko si Romano. Kakaiba ang kaibigan ko na yon. Urong sulong. Tinuruan pa ako kung paano ang dapat na gawin, gayong galit rin ito sa lalaki. Should I thank her for teaching you how na mapaligaya ako? Nakagat ko ang aking pang-ibabang labi nang bigla nang magsimula si Romano. Para na akong mauubusan ng hininga dahil sa ginagawa nito. Romano, Sambit ko habang sinasalubong ang paggalaw nito. Amanda, baby. Mahabang sigaw ang narinig ko kay Romano nang sabay naming maabot ang sakdulan. Ilang sandali pa ay umangat ang mukha nito at humagkan ito sa noo ko. I'm so happy, baby. I love you. I love you so much, Amanda.